Yung mga boss, Ford Everest tayo ngayon at kakabitan ko siya ng Maruko horn at ipakita ko sa inyo yung sasakyan. Okay, so ito yung Ford Everest mga boss at ipakita ko lang sa inyo yung stock. Ang stock niya na alam ko yung nandito sa right side. Okay, so check muna natin yung tunog. Okay, so yun yung tunog niya at ipapakita ko naman sa inyo yung Maruko horn na ikakabit ko. Ito naman yung Maruko horn na ikakabit ko mga boss. So dala yan ni bossing customer ha. Baka kayo magtanong na naman kung saan ko binili or kung meron kami. Wala kami available niyan. Kalimitan kasi dala ni bossing customer yung Maruko horn. Ayan. Okay. So ang kasama niya, meron siyang relay pero hindi ko naman ito ginagamit eh. Ayan. So dito, dalawang set o 4 na piraso. Ngayon, magagawa ako ng bracket do sa unahan at ipapakita ko rin sa inyo kung paano kalasin yung doon lang tayo sa grills magkakalas. Okay? So, yan yung dalawang set na Maruko horn. Okay? So, magkakalas muna ako doon sa hood or doon sa grills. Okay, buksan na muna natin yung hood. Yun, nabaklas ko na yung ano or naibuksan ko na yung hood. At kung makita nyo, unahin natin kalasin dyan ay itong ibabaw. Okay? Lahat yan, yung clip. Ito. Lahat ng clip dito sa ibabaw, kakalasin natin yan. Tapos, meron yung tornilyuhan dito sa loob. Pakita ko sa inyo. Kakalasin ko muna itong cover sa ibabaw. Okay, ang pagkakalas niyan, tanggalin natin ito. Ito pa. Ito, huwag na. Ito lang. Tatanggalin nyo lang yung pinaka-tornilyo niya mga boss. Plastic clip lang naman yan. Pero thread type. Kumbaga sana parang tornilyo din. Pero plastic. Yan. Ilagay lang muna natin yung clip dito sa ibabaw. Dito, ganun din. Ilagay natin yung clip sa ibabaw. Tapos, tignan natin yung mga cover niya. Pagkano, aangatin nyo lang ito. Yung dalawang clip dito or yung tornilyo magkabilang gilid, huwag nyo nang tatanggalin yun. Yung pinakadulo lang, pati dito. Okay? So, pagkaano, iangat nyo lang yun, then hihilahin nyo siya. Tapos, pwede na nating ipatong lang yun dyan. Plastic lang naman yan. Tapos, meron yung tornilyuhan dito. Wala palang tornilyo. Puro clip lang. Pinakalas ko na yung cover sa ibabaw. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Huwag nyo nang kakalasin yan. Yung pinakadulo lang. Pati dito sa kabila. Ayan. Tapos dito, hindi pala to katulad nung Raptor na may tornilyohan dito. Dito sa, sa Ford Everest, wala na. So, ang pagkakalas niyan, puro clip lang naman yan. Pakita ko sa inyo kung paano kakalasin yan. Gamit lang ang mga plastic clip remover. Okay, dito mga boss. Ang pagkakalas niya ay ganito lang. Unahin natin dito. Kahit saan naman, pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. Yung ganun lang. Hindi ko pa nga ginagamitan ng plastic clip remover eh. Hilahin nyo lang yan. Tapos dito, hindi ko na ginamitan ng plastic clip remover at pwede nyo namang hilahin na. Ayan. Hila lang, palabas. Okay?
Subukan mo, Pugi. Masusubukan natin doon sa aking tinuturuan. Tapos pagbabalik niyan mga boss, itatama niyo lang yung pinaka-guide niya. Yung mga guide na clip niya, itatama niyo lang lahat yun. Ayusin ko lang Yan. Iaayos lang muna natin. Tapos ang pagbabalik niyan, itatama nyo lang yung mga butas niya doon sa mga clip. Tapos itutulak nyo lang. O, ganun lang. Ngayon, ituturo ko naman. Ikaw. Subukan mo. Okay, hilahin mo lang yan. Tapos dito sa kabila, ang pwersa yung ay dito, wag dito. Tapos alalayan mo dun. Tapos hilahin mo sa ilalim. Dito ang pwersa. Yan. Okay. So, ganun lang mga boss ang pagkakalas niyan. Napaka-basic. Pero yung iba, yung Raptor, meron yung tornilyoan dito. Alam ko 4. Dalawa dito, dalawa din dito sa gitna. Okay, so magagawa naman kami ng bracket dito. Ipapakita ko sa inyo kung paano magawa dito ng bracket para magkasya yung Maroko horn. Okay? Okay, nakalas na namin at sinabi ko nga sa inyo kanina na meron ditong tornilyohan. Pero dito sa Ford Everest, wala naman. Sa Raptor, alam ko meron eh. So, dito, puro clip lang yan. Ayan, clip, clip, clip. Puro clip lang yan lahat. Tapos, magagawa tayo ng bracket dyan. Ipapakita ko sa inyo katulad nung ginawa kong isa sa... Pares lang naman ng Raptor eh. Pares lang naman ng Raptor yun. So, may gagawin ako dito lalagyan ng bracket. Okay? Nakita nyo ito. Ito. Okay? Tsaka dito sa kabila. Diyan tayo gagawa ng lalagyan ng bracket. Okay? Tapos dito. Alam nyo na yun. So, ipapakita ko sa inyo mamaya. Gagawa muna ako ng mga bakal at ipuporma ko muna. Ipapakita ko na sa inyo kung paano ko isa-set up yun dyan. Okay? Yung mga boss, nakapagawa na ako ng bracket ng busina at ipakita ko sa inyo yung ginawa ko. Okay, so dito, umpisa natin muna dito. Nilagyan ko muna siya ng karton. Okay, para in case na ipasok-pasok ko yung kawad, hindi magagasgas yung condenser or hindi magbibingot-bingot. Ngayon, yung pinakita ko sa inyo kanina dito na ito yung may parang dyan, abang na nakaangat na parang spacer. Yan, binutas ko yun dito sa labas, tsaka dito. Ang ginamit ko muna dyan, yung maliit na drill bit. Tapos, kasunod nung nabutas ko na sakto-sakto doon sa gitna nito, tinansya ko lang yun eh. Kasi wala naman yung guide. So, tansyahin nyo lang yun yung butas dito. Open kasi yan eh. So, dyan, nung nabutas ko na yun, dito, saka ko siya sinundan nung dinubli ko siyang butas nung gis. Yung kasya yung tornilyo. Ito to. Ngayon, pagka nabutas nyo na yun, pwede nyo na siyang lagyan ito. Yan, lagyan ng tornilyo. Gis na mahaba. 2 inches ito eh. Or kung may 2.5, okay lang din. Tapos, nagawa ko ng bracket dyan mula dito sa sagad nitong wall na to, at saka sagad dito sa wall na to. 30, check ko lang ha kung ilan nga yung flat bar. Para makita nyo. Ayan. 31 3/4. Okay? Tapos yun, 31 3/4, binutasan ko dulo-dulo. Kasi nga, sinukat ko yun dito. Okay? Tapos yun, yung butas dito, tinapat ko lang dyan yung butas do sa gitna. Ayan, tinansya ko lang yun. Ayan yung butas niya sa gitna. Kung ano yung tapatan niya. Okay? Papaliwanag ko sa inyo, hindi ko kasi yun ilalagay dyan. Sinukat ko lang yung tapatan dyan. Okay? So, ikakabit ko na muna. Ipakita ko sa inyo. Ayan yung bracket. Tapos, ito pala, nagawa din ako dito, 8 inches ito. Tapos, inibend ko lang siya ng tig 2 inches. Yan. Inibend ko yan ng tig 2 inches. Doon sa 8 inches na haba, ibinend ko siya ng ganyan na tig 2 inches. Papaliwanag ko rin sa inyo mamaya kung bakit ko binend yan ng ganyan. Okay? Dito ko kasi yan nilalagay. Ayan o. Okay, so ikakabit ko muna, ipakita ko sa inyo. Okay, dito, ikabit muna natin yung dalawang tornilyo na gis dito sa magkabilang dulo. Saktuhan lang yan, huwag niyong babalahan ng 12. Kailangan gis lang para pantay na pantay yung yung lagay natin. Para sikip na sikip, kumbaga. Ayan, kapag ka nailagay nyo na yun,
ihigpit natin ng kaunti, pati dito. Lagyan yung washer din ha. Tapos yan, saka natin isasalpak yung flat bar natin na 31 and 3/4 nga ba ito? Ulitin nga natin. Yan, 31 and 3/4. Ilagay natin ganito paglalagay niya. Kaya nilagyan ko siya ng karton para in case na ganunin natin, safe na safe. Okay? Yan. Tapos dito, itatama lang natin yung dito sa kabilang dulo. Tapos, lagyan muna natin ng nut para hindi malaglag. Tapos pagdating dito, i-bend lang natin ng kaunti. Yung. Tapos, lagyan na natin ng nut na G's. Yan. Ito ang purpose ko ng karton. Okay. Tapos yan, kitang-kita na natin yung butas dito. Tapos, yung 8 inches na binend natin ng tig 2 inches dulo-dulo, dito naman ang pasok nun sa ibabaw. Tapos yan, pakita ko sa inyo yung tornilyuhan nito. Ilalagay ko muna. Hindi ko pa naman ipipix. Yan, makikita nyo lahat ito. Tapos, ilagay natin dito. Isa pa. Yan, ganyan. Tapos, ilalagay natin yung, susukatan natin yung ano, yung mismong bracket niya. Bibilugan na natin. Yun, ganun lang. Papakita ko lang sa inyo. Okay, naikabit ko na mga boss. At yun yung purpose ko nitong karton kung makita nyo. Tapos yan, dito ko na nilagay yung isang bracket, yung 8 inches na binend ko ng tig 2 inches. Tapos dito, kung makikita nyo, sobra yung kabit ko or yung sukat ko. Ayun o. Puputulin na lang natin yung mamaya. Tapos yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung, ayun o. Okay. Ito yung sabi ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi, wala akong mahabang G's na tornilyo dyan. Pakita ko sa inyo ha. O. Yan. Ito na yung pinakamahaba akong G's na tornilyo dito eh. Yan. Pakita ko sa inyo. Dito kasi, para hindi na kayo maggawa ng bracket na ganito, pwede kayong maggawa ng, may mahaba ba ganito? Yung tipong 3 inches o 4 inches. Ilulusot nyo lang yun dito. Okay? Ngayon, kapag ka nailusot nyo na yun dun, tatama yun dun. Pwede nyo nang i-double knot. Ilalaknat nyo dito, maglalagay kayo ng nut dito. Okay? Tapos pagdating doon, may double nut kayo, may nut dito, tsaka may nut sa dulo. So, lock na yun doon. So, 3 lang yan. Ay ngayon, wala kasi ako mahabang tornilyo, kaya nagawa na lang ang bracket dito. Pero all goods din naman yan. Marami lang recuperatos bagay may bracket. So, yan. Diyan ko naman yan inilagay. Nilagyan ko na lang marking yun. Ayun yung bilog. Ito. Nilagyan ko marking at doon sa ilalim yung puputulin ko. Yung. Tapos yan, ikakamada ko na dito yung busina. 2. Yung, ganun lang yun. Ganyan lang style niyan. Okay? Ayan o. So, ipupull out ko ulit ito at magagawa na ako ng butas. Susukatan ko na lang yan. Gitna-gitna dito. Tapos dito. Okay? So, ayun. Ibabalanse ko na lang yun. Makikita nyo mamaya. Paliwanag ko ulit. Yan na yun. Puputulin ko na yun. Tapos ay bubutasan ko na. Igagayad ko na yung mga busina. At pipinturahan ko na yan. Okay? So ipakita ko ulit sa inyo mamaya. Okay, nasukatan ko na mga boss. At ito nga. Ganito ang ginawa kong sukat mga boss. Ayan o. Kung makita nyo. Tsaka dito. Ayan. Ngayon, ang ginawa kong sukat dito mga boss ay Bosch Europa horn. Alam nyo kung bakit? Bosch Europa horn ay sakto din siya sa Megasonic roots. Okay, so yun yung guide niya. Kahit ang ikakabit ko dito ay Maruko horn, ang ginamit kong guide or sukat ay para sa Bosch Europa horn or sa Megasonic roots. So ito yung sukat niyan, 1, 2, 1, 2. Kung ang susundin ko dyan na yung butas ng Maruko horn, kapag ka tayo nag-upgrade na or pagka pinalitan natin yan ng Megasonic roots or Bosch Europa, mag-iiba na naman tayo ng butas. So, ang sinunod kong butas niyan ay Bosch Europa horn at Megasonic roots. Para in case na palitan ni bossing customer ulit ang busina, sakto yung sukat niya. Kahit magpalit siya dito ng snail type horn, sakto pa rin yan. Kahit
apat na set na snail type horn, kasya pa rin yan dyan. Yan ang sukat niyan. Okay, so kung susundin natin yung Maruko horn, magbabago na naman tayo ng butas kapag ka nag-upgrade si bossing or nagpalit ng brand ng busina or nagpalit ng style. Kaya ang sinunod ko dyan yung Boss Europa horn na sukat ng busina. Okay, para universal kumbaga. Kahit anong ipalit ni bossing customer na busina dyan, full goods pa rin yun. Okay, so yung ano dito, yung yung sukat ko doon, puputulin ko na lang yung mamaya. Okay? So, ang sukat nito ay 31 3/4, isang haba. Tapos kunin nyo yung guide sa gitna, butasan nyo. Yun. In case na may mahaba kayong tornilyo, isang sibat lang yun doon. So, hindi nyo na kailangan na mag-bracket. Ngayon, yung bracket naman ito, 8 inches. Tig 2 inches naman yung dulo, ibebend nyo yun hanggang sa pumantay dito. Ngayon, yung sobra, putulin nyo na lang. Okay? So, yan na yung sukat nun nung, ano natin, nung bracket ng, kahit sa Raptor, ganyan din ako mag-setup. Ito ay Ford Everest. Okay? So, yun, bubutasin ko na ito, ipupull out ko na din, pipinturahan ko na yan. Okay? Tapos yun, ibabalik ko na at ikakabit ko na yung dalawang set na Maruko horn. Okay? So, yun yun. Kita nyo naman ang setup, advance mag-isip eh. Yeah. Yabangis. Yabangis ang pangalan. Sa kable sa panel, walang tatanungan. Bawat sira may sagot. Bawat kaso may lunas na kapalit ng pagod. Maasahan, mapagkakatiwalaan. Subok na marami nang napatunayan. May malasakit, may alam. Kung may duda ka, dito ka sa tama pumunta. Hindi ako bara-bara. Bawat diagnosis may basehan talaga. Mula relay hanggang ilaw, basta sa auto electrical di ka mapapahiya. Hindi ka dapat magalinlangan. Kapag yabangis may diretsong sagutan. Ang yabang ko ay sa trabaho lamang. Hindi maalam makipaghambugan. Yabangis, subok na. Yabangis, maaasahan. Yabangis, may alam. Hindi ka dapat magalinlangan. Yabangis, subok na. Yabangis, maaasahan. Yabangis, may malasakit. Ang yabang niya ay sa trabaho lang. Kung may putol, hinahanap. Kung may taguan, tama agad na huhuli. Kung kumikislap, pero mahina, hindi ako hula. Kilos agad ang balik. Ayos kung usapan ay trabaho. Hindi ako mahangin sa pangako bato. Kita sa gawa, hindi salita. Kasi ang pangalan, binubuhay ng resulta. Marami nang dumaan na kaso na akala nilang mahirap, naging simple lang to. Kaya kapag ikaw ay pagod na, dalhin mo rito. Ako bahala dyan, hindi ko kailangang magyabang. Ang gawa mismo nagpapakilala. Kung seryoso ka sa hanap mo, may tao kang maaasahan. Dapat magalinlangan. Kung quality ang habol mo, nandito lang. May malasakit sa bawat sasakyan. May alam at siguradong may maaasahan. Yabangis, subok na. Okay, tapos na mga boss. At nabutas ko na lahat yan. All goods na lahat. Pati yung dito, na ano ko na yan, na putol ko na. Yan, yung para dito ba. Ayan o. Okay. So, pipinturahan ko naman yan para dire-diretso na tayo. Flat black lang, all goods na yun. Okay. So, yun. Okay, na-flat blackan ko na or napinturahan ko na mga boss. At ito na yun. Itim na siya. Okay. So, ito all goods na rin. So, ngayon, ang gagawin ko naman dyan ay isasalpa ko na dun sa mismo pinagbutasan natin. Bubuuhin ko na yan dito. Kasi, panghuli na yung, yung busina eh. Tapos, maglilinya naman ako. Dalawang relay yan mga boss. Dahil dalawang set na busina, dalawang relay din yan. Okay? 70 amperes ang ilalagay ko. So, ibubuuhin ko na yan dito. Pakita ko sa inyo. Okay, kalasin na natin tong karton. Kasi ipafinalize na natin yung nabuo naman na natin yung pinakang niya, bracket. So, makikita nyo walang bangas yung ating condenser. Ngayon, buuhin na natin. May guide naman ako dyan yung pinagbutasan natin kanina. So, dito, hawakan nyo maigi yung dulo para hindi gumasgas sa condenser. Tapos yan, pwede nating unahin dito. Tapos,
Lagyan nating washer. Flat washer mga boss. Tapos, nut na G's. Luwagan lang natin, wag nating ihigpit. Tapos dito, bend natin ng konti para pumasok. Tapos ay washer ulit. Flat washer. Tapos ay nut na G's. Okay, pwede na nating higpitan niya mga boss. Gamit ang dalawang socket. Isang G's at isang open. Ganyan lang. Okay. Tapos dito, ganun din. Higpitan na natin yan mga boss. Okay, ayos. Tapos dito, ilagay na natin yung nasa gitna. Kunin na natin yung bracket. Yung may maliit na yung kinat ko, dito yan sa ilalim. Makita nyo yan. Sapuhin nyo rin doon sa ilalim para hindi tumama sa condenser. Tapos saka natin ikakabit are. Okay, ayos. So kulang pa pala ako ng tornilyo. Kukuha ako sa lalagyan ng 12 na tornilyo. Okay, kuha lang ako. Okay, kuha na tayo ng 10 na tornilyo. Nut at saka washer. Yun. Kung makita nyo, lagyan natin ng washer para maganda. Tapos, dito ang nut mga boss, dito sa loob para dito yung mahaba na dito yung pwesto ng mahaba. Basta mahaba. Yun. Ayos na. Gamit tayo ng open. Yan. Kontrahin natin sa likod. Yun. Ganyan lang mga boss para matibay yung ating bracket. Di ba? Higpitan lang natin to. Kapag ka magpipix na kayo at hindi na kayo magbubutas, pwede nyo nang tanggalin yung cover nating karton. Ayun. Okay, ayos. Ngayon, isasabit na natin yung mga busina. Testingin natin. Okay, nakasabit na. Lagyan natin ang washer, tornilyo, tapos busina, washer, tapos ay nut. Yan. Kunin ko lang yung isang set na busina. Okay, lagay na natin yung busina, tapos ay washer, tapos ay nut. Ayan, makita nyo. Tapos isa pa ulit. Tornilyo, busina, washer, tapos ay nut. O, pangit yung washer ko. Masyado malaki. Hindi babagay. Kailangan pare-pares sila ng washer.
Yung all goods. Tapos yan, papantayin natin yan mga boss. Kailangan pantay siya. Yan. Papantay natin yan para iisa ang pwestuhan niya. Tapos dito ganun din. Yung dito ganun din syempre. Parehasin natin lahat yan. Yan. Okay. So, kukuha lang tayo ng panghigpit. Tapos pang kontra sa likod. Yung. Yan. Tapos dito. Yan. Dito rin sa kabila, syempre. Ihigpit natin lahat. Tapos pakita ko sa inyo. Yung. Okay. Okay, pakita ko lang sa inyo. Okay, naisabit ko na mga boss yung ating busina. At kung makita nyo, yan ang style. Tapos doon sa likod, kung makita nyo, ganun ang ginawa ko. Okay? So, higpitan ko pa pala to. Hindi ko pa nahigpitan. Madali lang naman yan eh. Higpitan ko na lang yung mamaya. Okay, so dito, ganyan ang ginawa ko. Ngayon, kung halimbawa ang isabit dito ay busina na Bosch Europa or yung Megasonic Roots, ayos lang yan, sakto lang yan. Okay? Kaya yung Bosch Europa ang kinuha kong pattern nung sukat niya. So, ganyan yun. Diba? So, magwa-wiring naman ako. Magmumula ako ng isang wiring doon, kukuha ako ng source doon sa original na busina. Tapos maglilinya ako dito. Pakita ko na rin sa inyo mamaya kapag nakapaglinya na ako. Okay? So, yan yung position niya. All goods. Okay, na-fix ko na mga boss. At yung dito, na-fix ko na rin yan. Tapos, kumuha na ako ng mga gamit. Relay, dalawang 70 amperes, dalawang fuse holder, fuse, 30 amperes, terminal bilog, 4 ang kinuha ko para in case na kailangan. Tapos dito, kumuha ako ng TIG, 4 na metrong wire na gauge number, ilan ba ito? 16. Yan. Tapos dito, yung black wire, negative, naglagay ako ng terminal na bilog. So dito kasi, ang Maruko horn, ito kasi, yung body niya, yan yung body ground or negative. Tapos itong dalawang wire na ito is, ito yung positive input para tumunog. Ngayon, dahil plastic kasi itong pinagkakapitan natin lahat na ito bakal, negative, negative din ito. Pero hindi ganun kaganda ang pagka-negative nito eh. Kaya, ang gagawin ko dyan, maglalagay ako ng negative dito sa tornilyuhan na to. Ito na yun. Okay? Na-encounter ko kasi dito sa ganito, yung sa Raptor, at saka sa ibang mga plastic ang pinagkakapitan, kinakapo sila sa kuryente or do sa ground. Kaya ang gagawin ko dito, para hindi na ako magpaulit-ulit ng trabaho, magdadagdag na ako ng ground. Yan. Para sigurado. In case lang naman na ganito ang busina. Pero kung halimbawa naman mag-upgrade tayo ng busina, ito pa rin ang magiging grounding natin yan. So, hindi na tayo magpapaulit-ulit ng trabaho. I-advance ko na rin yung aking diskarte dito. Okay? So, ililinya ko na muna to. Tig 4 na metrong wire. Yung dalawa, itong pula, parang naging 2 metro yan. Kasi pinagdubli ko yan dito. Ayan o. Tig-isa ng output yan. Para dito sa tig-isang relay. Okay, so ililinya ko na muna ito. Itong isang ito, dito ko ilalagay. Ayan kung makita nyo. Ayan, diyan ko ilalagay yan. Tapos, itong dalawang magkabilang dulo na to, siyang i-split ko dito. At saka siyang i-split ko dito sa tig-isang busina. Makikita nyo naman yun. Ililinya ko na muna to. Babalutan ko to ng wire at hanggang dito sa kung saan ko man mailagay na lalagyan ng relay, siguro doon. Tapos, nakakatawa dito, di ba sabi ko sa inyo, dito lagi yung busina natin. Nasanay ako sa Raptor. Ayun pala, ang style ng busina niya ay naayun. Dito sa side na to, ayan. At saka dito sa side na to. Yun yung busina niya. Ano siya? Snail type horn. So yun, doon ako kukuha para mas malapit. Meron naman yan ditong bukasan. Kung makita nyo, ayan o. Yan. Yung bukasan niya ng... Basta bukasan yan. Open ito eh. Pagka tinanggal natin to, pwede na natin ma-access yung pinakabusina dito. Yun. Saba yun. Basta nandyan. Makikita nyo naman yun. Ayun,
Yun. Okay. So, ililinya ko na muna ito. Ikakapit ko na muna ito dito. Okay mga boss. At nai-tap ko na, naiayos ko na rin yung ground niya. So, yung ground niya, sa likod ko siya inilagay. Tapos yung position ng mga wiring sa likod lahat. Para hindi siya kita dito sa unahan. Tapos yung dalawang busina na isang pares, pinagsama ko na siya dun sa isang wire. Ayan. Positive. Tsaka dito sa kabila. Yung pinaghiwalay ko kaninang wire, yan yun. Ayan o. Magkasama siya. So, sa isang wire, magkasama sila. Sa isang wire, magkasama sila. Yung isang set. Ground, para may ground din itong bakal natin. Tapos yan, nilusot ko yan dito. Kung makita nyo, yun. Yan, dito ko yan nilusot. Tapos sa ilusot dun, sa ibabaw. Tapos dito, sa ibabaw. Tapos dito, pagdating dito, di ba may ground yan. Negative. Halos rekta na yan. Yun. So, rekta na nga talaga. Negative. Ayan o. Okay, so nagpunit lang ako or nag-splice lang ako ng wire para maitap ko yung negative. Ayan o. So hindi ko pa pinuputol yan mga boss. Tapos dito, diyan ko naiiwan yun. Yung negative wire niya. Ayan, magtatap na lang ako dyan. Okay, so dire-diretso na ito. Tapos dito, ito na yung gagamitin ko naman na input para dun sa busina. Dun. Iiwan ko rin yan dito. Diyan sa part na yan. Okay. So, lalagyan ko lang tong label para may tanda ako na negative ito. Tapos ito, 86. Yung itatap ko dun. Mamaya, kakalasin ko na ito. Papakita ko rin sa inyo mamaya. Okay? So, yan. Basta ganyan. Ito yung dalawang wire. Hindi ko pa pinuputol yan. Dalawang wire. Ito na yon. Yan. Parehas 87 yan. Relay 1 at relay 2. Ground 85. Magkakasama na sila. Dalawang relay. Yun. 86, isang wire, magkasama na sila. Okay, so ipapakita ko ulit sa inyo mamaya. Ayusin ko lang ito. Okay mga boss, ito na ang ginawa ko. Kung nakita nyo, yan, in-split ko na yan. Yan, yung dalawang wire. Kaya yung isang wire na yan, isang set pa rin yan. Kumbaga sana'y wala akong pinutol dyan. In-splice ko lang, tapos yan pinagdugtong ko gamit ang terminal na bilog. Tapos yan, in-split ko lang yan, tapos ganyan. Tapos dito, nilagyan ko lang label, negative. So ito namang kabilang dulo, ito, iiwan ko na yan ng pagganito, dito. Ganyang kahaba. Halos kalahating metro. Para ito na yung gagawin kong 87. Babalutan ko lang yan. Ganyan, no. Okay? So, ayun. Pakita ko lang sa inyo mamaya. Ganun ang gagawin ko dyan. Okay? So, malapit na ito matapos. Kunti na lang yan, no. Ito, titipan ko na lang yan, tapos iaayos ko na lang cable tie dito. Okay? So, yun. Kunti na lang to. Okay, naayos ko na mga boss yung linya. Naiayos ko na dito, dito. Tapos yung ground niya, naitap ko na dyan. Yung nakita nyo kanina. Tapos ito, yung isa, yung kadugtong na wire, ilulusot ko na yun dun para mayabang na. At ito na yung mga wiring ko. So ito, sa 87, ito, ground, yung may balot. Tapos itong isang white, black, nakahiwalay. Ito na yung, ito, yung para sa 86. Switch, yung itatap ko dito sa original busina or isusuksok ko sa socket. Ngayon, puputulin ko na itong mga to at may matitira pa akong wire. Yan, para may grounding na kasi ito eh. Okay? So, puputulin ko muna to para hindi na mag-short mamaya pagka So, puputulin ko yan dyan. Pakita ko na sa inyo. Yan, okay? So, putol na. Itong nakahiwalay na to, 86. Ayan o, kung makita nyo. Ito sa number 86 na relay. Yun galing sa original na busina. 85, ground. Ito na yun. Ground, tapos ground dito. Ayan, magkakasama na yan. Ito yun. Ayan, ground ng relay. 85. 86, tapos ito 87. 87 ng relay 1, 87 ng relay 2. Tapos yung itong isa kong ito na yung gagamitin ko para sa number 30, itatap ko dito sa mismong rekta ng positive ng battery. Okay? So, ayusin ko na itong relay. All goods na yan. Okay? So, kakalasin ko na rin pala ito para makuha ko na yung yung socket ng busina na original at i-disable ko na rin yung do sa right side. Okay, set up natin to mga boss. At dito, kung makita nyo, ito yung number 30. Yan, itatapat natin yan. Ito yung number 30. Yung nakatayo na ganun. Ayan, number 30 yan. Ito yung number 30, 85 at 86. So ito yun, 85 at 86.
Ngayon, yung 85 niya mga boss, ito 85 pagsasamahin natin yan dito at 86 pagsasamahin natin yan dito. Pag ganyan ang setup niyan mga boss. Ayan. Okay? So ayusin lang natin yan para maging 85 at 86 siya. Ganyan na. Okay? Isasamahin natin yung dalawang 86 nitong relay at dalawang 85 nitong relay. Okay? So, ayusin natin yan. Kuha tayo ng cutter wire. Ika-cutter wire natin itong dalawang ito ng pantay. Tapos, splice natin yung dalawa na yan. Tsaka ito. Tapos, ipapantay natin yan dito. Yan. Okay. So, dito, splice natin yan dito. Yung minarkahan natin. Yung. So, tap natin yan dito pag ganito. Splice natin yan. Tapos pag ganun. Tapos ito, ganun din. Yan. So, yung number 85 at number 86 magkasama na sila parehas. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kasimple yun. Para pag tap natin doon sa ground, number 85, parehas na silang meron. Yeah. Tape. Lagyan natin ng tape parehas. Para safe. Lagi may tape. Tapos dito, number 86. Tama. Okay. So, pwede na natin itong balatan mga boss. Balatan na natin yung ganan. At ito din. Isa pa. Yun. So, parehas na sila may balat. Pwede na nating itap yan doon sa nilinya nating wire. Okay. Tapos yung number 87, balatan na rin natin yan. Tsaka ito, syempre. Yan, oh. Yung number 85 at number 86, number 87, all goods na yan. Okay? So, itatap na natin yan dun. Sa ano? Sa ni-wiring natin. Okay? So, dito, mga boss, itong number 87, dalawa. Tapos number 85, ground. At number 86. Yan. Okay. So, yung number 87, dalawa. Maali naman yan dyan. Pares lang naman output yan eh. So, ilagay na natin to. Tapos dito rin sa kabila, number 87. Okay. So, pagka nailagay na natin yun, number 85, ground, to. At, syempre, number 86, switch, yung galing sa original na busina. Yan. All goods. Ayos na. Yung number 30, mamaya na yan, at iaayos pa natin are. Tape natin na maganda para all goods. Para maganda pa rin. Para safe. Siyempre, makapal na tape. Tape natin na maganda yan. Yung. Tapos dito, number 87, siyempre, output yan. Papunta na yan dun sa bagong busina natin. Tape natin na mas maganda. Yan. Number 85. Balutan din natin yan. Ito yung ground. Body ground. Okay. Ayos. O, di ba? Oh.
87, number 87, yung dalawang wire na pula. Ito na yun doon sa horn 1 at horn 2. 85 ground, magkakasama na yan. 86, ito na yung ililinya natin doon sa papuntang busina na original. Okay, so ililinya ko na yan. Tapos ito, balatan na rin natin para maganda. Tapos yan, yung natitira kong wire doon sa 4 na metro, itap na rin natin dito. Hindi ko pa siya puputulin. Pagdudugtungin ko na yan dito. Lalagyan ko rin yan ng fuse holder, magkahiwalay. Okay. So, titapean ko rin to, syempre. Kailangan lagi may tape. Di ba? Kapalan natin ng tape at ito yung rekta sa battery. Okay. Ito namang isa. Okay. All goods. Ayun. Okay na to. So, mamaya ko na ito i-misin at itatap ko na ito doon sa busina na original. Okay na, iayos ko na mga boss. At ito, malinis na. Tapos yung fuse, all goods na rin. Tapos dito kayo nilalagay sa bakante na to. Okay? Tapos yung sa 86 natin, sa switch, nailinya ko na rin yan dyan. May balot pin tape. Tapos dito, yung sinasabi ko sa inyo, kalasin nyo yung, yung cover. Yan, plastic clip lang, yan. Ito na yun. So, nahugot ko na yung, yung pinakasakit niya at isinundot ko lang dun sa pinakapin. So, yung dulo nitong wire natin, hininangan ko yan. Gamit yan. Okay? Tapos ay isinundot ko dito sa yellow na may stripe na red. So, yan yung input natin sa busina or yung output ng stock na busina. Kaya dyan tayo nagsuksok ng positive trigger. Ayan o, sa busina. So, mamaya, titapang ko yan. Tapos ay isasarado ko na to at i-disable ko rin yung busina doon sa kabila. Okay? So, malapit na to. Iaayos ko na lang to at itatap ko na lang yung sa terminal. Tapos ay tetestingin na natin to. So yun dito nga pala, naiayos ko na rin yan. So ganyan ang ginawa ko. So diskarte nyo na lang kung paano nyo pagagandahin yun. So sa akin, all goods na ito. Ayan, nasa likod lahat yung mga wire. Ayan o. Okay, para malinis. Okay. Malapit na ito. Ayusin ko lang yun. Pakita ko na lang ulit sa inyo mamaya. Okay, tapos ko na mga boss. At all goods na yan. Pati yung relay. Fuse. Dito ko na tinap. Ayan o. Yung fuse ko, 30 amperes. Tapos dito, nailagay ko na rin yung connector niya. Natapang ko na rin kung makita nyo. Yan. Tapos ay dun sa kabila, ganun din. Same lang din dun sa pinakita ko sa inyo dito sa left side. Okay. Tapos ngayon, titestingin natin. Testingin muna natin yung stock niyan. Yung yung datihan. So, check muna natin yung tunog. Okay. So, yun yung tunog niya at ipapakita ko naman sa inyo yung Maruko horn na ikakabit ko. So ngayon, testingin naman natin yung Sige nga Pogi, isa lang. Okay. Okay na yun. Mamaya na lang ulit tapos titestingin natin na nakakabit na yung grills. Okay? So titestingin ulit natin yan yung before and after no nakakabit. Kasi kanina nakakabit pa yung yung grills. So ipakabit na natin ngayon. Kakabit ko muna. Okay? So yan yung tunog nun. Okay, so ikabit na natin yung grills. So ganito lang naman yan. Dahil all goods naman na tayo dito sa busina natin, doon sa bracket, ay ikakabit na natin yan. So kapag naitama nyo na lahat, pupush nyo lang yun. Okay? So yan. Yan yung style ng ating busina. Okay? Tapos dito naman, yung cover sa ibabaw, unahin nyo dito. Dito sa ilalim. No intake ng hangin. Yan. Tapos yan, kapag naikamada na natin lahat, kunin na natin yung mismong mga clip. Yan. Tapos ipupush lang naman natin to lahat eh. Yan, ganun. Dito, syempre, push. Push lang natin lahat yan. Yeah. Oh, diba? Pakadali lang.
Diba? Ganun lang kadali yung pagbabalik. Pagkakalas, madali lang din. Pakita nyo naman kung paano ko kinalas. Yan. Okay? So, kaya dun ko nilalagay yung para hindi mawala yung mga clip. Okay, ayos na. Titisingin ulit natin. Yung mga boss, Ford Everest, ayos na. All good sa lahat. So, ipakita ko sa inyo yung aking natapos na busina na Maruko horn. Okay, ito yung Maruko horn mga boss. At nailagay ko na yung grills. Okay. So, check natin lahat. Pati yung relay. Yan, yung linya natin. All goods na. Ground. Fuse. Okay na din. Tapos ay pakinigan natin yung stock na busina. Okay. Tapos ay ito naman, yung bago. Sige nga, Pogi. Isa pa. Ayos na. Okay na yan. So, yan yung busina natin na Maruko horn. Okay? All goods. Ford Everest. Thank you. Yeah. Yabang. Yeah, yeah, yeah. Auto electrical expert. Yabang isang pangalan. Kable relay sensor. Ayos agad walang sayang. Yeah, yeah. Maasahan mapagkakatiwalan. Subok na at maraming na napatunayan. May malasakit siguradong may alam. Di ka dapat magalinlangan. Bukas ang hood, kita ang gawa. Bawat linya malinaw ang tama. Hindi puro salita sa kalsada. Resulta ang laman ng pangalan. Kung may sira, dala mo dito. Kung may duda, iwan mo rito. Bawat ikot, bawat sindi. Alam ko yan, di yan hula lang. Yabang is, yabang is. Maasahan, yabang is, yabang is, yabang.